palakpakan, winner. Yahoy! Oo, Palakpak kasi daw po. number 1 tayo. Number 1 na naman. Number 1 na naman? Oo, Inakabahan ako dyan eh. sa pinakamasamang airport. Na po at nawala tayo, medyo trabaho lang, then konting bakasyon na rin. Opo. Nagtuloy-tuloy na, pero ang bumulaga sa akin, pagbalik ko rito, ito, congratulate na naman natin ang Pilipinas. Ha? Congratulate talaga sir. Oo, palakpakan, winner. Yahoy! Oo, Palakpak kasi daw po. number 1 tayo. Number 1 na naman. Number 1 na naman? Oo, Inakabahan ako dyan eh. sa pinakamasamang airport. Ayun na nga ba? Oo, number 1 tayo, grabe. Kamote na naman. Mhm. Oo. Mabigat ang lab. Ito ay umayos na to noong panahon ni Pangulong Duterte. Ngunit ngayon ay nandito na naman tayo sa isa sa mga pinakamasamang airports sa buong mundo. Yun. Aray ko po. Oh, ang good news nakarma yung mga mayayabang diyan sa mababang kapulungan. Kaya nga alam mo Ma'am Jubes, Opo, sir. hindi na daw mababang kapulungan ang tawag eh. Ano na po? Mayabang na kapulungan. Oh my God. Kasi ang yayabang Grabe, yung pala, nung nabuking kayo ni Grijaldo, ni Colonel Grijaldo na namimilit kayo, ay, di nag-resign sila. Temporarily lang naman. Itong statement, Opo. basahin natin yung statement. In fairness, kay Dan Fernandez, kay Representative Dan Fernandez, ito sabi niya, word for word sasabihin ko, we will be trying. Ganun siya magsalita, di ba? Si Dan Fernandez. Opo. Dan Fernandez, hindi Fernandez. Hindi na F Sabi niya, we will be trying to relieve temporarily. Tinapit talaga niya, relief temporarily. Ano lang rin? Relief temporarily. Our chairmanship, sabi niya, in order to discuss this in a transparent and impartial and honest investigation on this matter. Ito masabi ni Dan Fernandez, fitong futing tufa, pinaputinit tefiterio ang futong fatong. Ano ba yan? Ba't puro F yan? Ikaw talaga, sir, oh. Sabi pa niya, Pacifica Falayfay, Viuda de Kalaykay. Fifita Fofongay, Viuda de Kalaykay. Yan ang sabi niya. Actor ka talaga, sir. Oo, sige na nga. Hindi, pero ito, totoo naman, Opo, di ba? opo. Ito pa sabi niya, nagagalit siya kasi ba't daw sila inaakusahan ng subordination by perjury. Hindi po, Sir Dan, subornation of perjury. Hindi subordination by perjury. Mali po ang pagka-Google ninyo. Ang krimen po ay subornation of perjury, hindi subordination by perjury. Yan. Oo. So, kumpanyero Google, mali po ang search parameters ninyo. Medyo hindi Na wrong maganda. spelling. Oo. Yan. Bago, ito pa nakakapagtaka, no? Opo. In an attempt to extricate themselves dun sa akusasyon ni Colonel Grijaldo, pinagawa nila ng statement yung dalawang abogado ni Colonel Garma na sinasabing wala daw pamimilit at nakita daw nila roon, nandoon sila. Siyempre, anong sasabihin ng mga abogado? May pamimilit. Kasi pag abogado ka, sinabi mo, may namimilit, may crime na nangyayari sa harapan mo, dapat right there and then, nag-react ka. Bakit one week yata o more than a week bago naglabas ng statement yung dalawang abogado? At we understand yung dalawang abogado, kasi nako-coerce sila kasi nakakulong yung kanilang kliyente. Na nagbigay bigla ng statement na alam nyo, eto na nakakatawa sa statement na yon. Sinasabi nila, ayan, ni-reveal na ni Garma na may reward system. Yan, okay. Eto na.
Kung hindi ka marunong sa batas, katulad ni Abante at saka ni Fernandez pala, sorry, mali, ni Fernandez, hindi kaya ako mahipa ng hangin. Ginagawa kong ito. Wrong spell. At saka yung mga laymen na yun ang kanilang audience sa kanilang paninira, akala mo talaga totoo yung sinasabi ng mga ito. Hindi si Garma, itong mga ito na merong Davao Death Squad, may reward system. Pero, kung titignan niyo yung affidavit ni Garma, puro hearsay yun eh. It will not stand in court. Oo. Hearsay. Kita mo, sabi niya, noon daw Mayo, tinawagan siya ni Pangulong Duterte. Hindi pa siya Pangulo noon, kasi noon of June 30, according to the Constitution, ang term ng office ng Presidente. So, nag-umpisang term niya, June 12 noon. June 30, 2016. Yun. At tinawagan na siya ng Mayo nung hindi pa nanunumpa, hindi pa nag-assume office si Pangulong Duterte at sinabi, siya daw ay sumali sa gagawing death squad. Yung war on drugs, sumali daw siya. Okay. Then, nung sinasabi daw na siya ay sumali, sabi niya, nag-decline daw siya, umayaw siya. Sabi niya, wala akong skills and experience, something like that, para dyan sa war on drugs. So, anong evidentiary value noong affidavit na yon? Ngayon, kung talagang, yan ay ebidensya ng krimen, isama niyo na yan. Yung sinasabi niyo pag-amin ni Pangulong Duterte. Alam mo, tuwan-tuwa itong si Risa Ontiveros, palabasa, wala nga nalalaman sa batas. At saka ito si Risa, ulitin ko yan ay napakahilig na kumuha ng witnesses na sapilitan. Yung Kikian, yung napatay, unfortunately napatay yun, kasi nga, talagang nangyayari, hindi ko ginadustify, masama yung nangyari kay Kian, at yun namang may kagagawa ng pagpaslang sa kanya ay nakakulong na, pinarusahan na ng batas. Hayaan na natin, naka-appeal na. Oo, yan ang sinasabi ko. Yung mga nagkakasala naman ay pinaparusahan naman ng batas. Kinuha niya yung isang witness, kapatid ba yun, kung natatandaan ko, na hindi naman pinapahintulutan ng tatay menor de edad. Lumapit yan sa VACC at sa Citizens Crime Watch. Pinuntahan namin yan ni dating Congressman Jing Paras sa Senado para kunin. Pinagtaguan kami ni Risa Ontiveros. Natakot kasi. Kasama kasi kami CIDG noon. Opo. Biniro ko yung gwardiya. Sabi niya, Sir, saan kayo pupunta? May kasama kami CIDG. Arestuhin namin si Senator Ontiveros. Natakot yata. Ayaw kami papasukin doon sa opisina. Hindi naman, hinahanap lang ng tatay. May sulat kami sa tatay na hindi niya pinahihintulutan yung anak niya na mag-testify. Kinuha ni Ontiveros. Kasama yung mga paring ungas. Katulad ng si Flavio, na hindi naman pala niya alam lahat yon. Nagbigay ng listahan, 27,000 daw. Ang napatay. Hindi naman niya nakausap lahat ng pamilya ng 27,000. Siraba ulo niya, makakausap pa ba yung 27,000 na pamilya? Yung ilan lang daw. Pero for theatrics, pang drama, naglabas doon sa Senado ng pagkahaba-habang listahan. Anong klaseng pari yan? Hindi ba alam nila na ang pagsisinungaling, di ba? Sabi nga, may kasabihin nga, di ba? Liars go to hell. Liars go to hell. So, ikaw, paring yun, nakalimutan ko pangalan Mukhang ulalo you can go to hell. Wala, ano ka lang. Si Risa, etong sa Farmally investigation, lumabas. Nagdemanda kami, hindi kami puro daldal lang. Yan si Risa puro daldal Nagdemanda kami. Dinemanda namin si Risa dahil nanunuhol siya ng mga witnesses para mag-testify falsely. Yan ang history ni Risa Ontiveros. Baka hindi ninyo alam. Nandiyan ang kaso sa ombudsman. Buhay na buhay. Etong si Risa, ay yung sinasabi niyo mga krimen ni Pastor Kibuloy, ba't hindi siya nag-file? Ba't hindi siya sumali sa prosecution? Bakit? May kaso na. Di ba noon sabi niya, dapat filean yan, dapat humarap si Pastor doon. May kaso na sa korte. Bakit sa Senado mo paharapin? Para lang pahiya. Bago nung pinaharap mo si Pangulong Duterte, nasopla ka ng nasopla, napahiya ka. Ngayon, daldal ka ng daldal sa social media, napakabastos, etc. Alam mo, Risa, hindi lang
Hindi po, ganun po ang salita talaga ni Pangulong Duterte. Yung sinasabi niyang PI, expression yun eh. Hindi naman sinasabi niya kay Risa, PI mo eh. Oo. Iba na magsasabi noon, di ba, na Risa, PI mo. Hindi naman natin sasabihin Risa, PI mo. Opo. Wag nating sabihang PI mo si Risa. Wag nating mumurahin si Risa. Wag natin sasabihin PI, bastos yun eh. Yung PI, expression yun. Di ba mas bastos, Risa? Nasasabihin mo si Alice Guo Chinese spy, wala ka namang pruweba. Sasabihin mo, corrupt yung tao, wala ka namang pruweba. Papahiya mo si Pastor Kibuloy, may kaso na sa korte. Ang gusto mo lang, wala namang legitimate legislative agenda, kundi pahiya mo lang yung tao. Di ba mas bastos yun? Di ba mas bastos yung nanunuhol ka ng mga witnesses para mag-testify falsely? Yung kapatid mismo nung sinuhulan niya, umamin, binigyan siya ng chief of staff ni Risa. Di ba mas bastos yun? Sinong bastos sa inyo ni Pangulong Duterte? Aminin mo na kasi, Risa, talo ka dyan. Napahiya ka. Kasi puro sopla inabot mo, hindi ka umubra.